Nako po, eto maganda hong reaksyonan po ito, mga kabida. Pinapasuko na po, mga kabida, ng 5 mga senador sa ilalim po ng minority block po, diyan po sa Senado, mga kabida. Ito kung si Senador Bato de la Rosa, po. Sa pamamagitan po ng isang resolution na inihain po, ng 5 mga senador, ito po ay kinabibilangan po, mga kabida, ni Senator Tito Soto, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at saka ito hong si Senator Risa Hontiveros po, mga kabida, po. Okay? Eto, babasahin ko muna. Ito hong article po ng Ang Balita ngayon, po, mga kabida. Breaking. Pinapasuko si Senator Bato, Soto, Lacson, Kiko, Bam at Risa. Nagsulong ng resolution na nag-uudyok kay De La Rosa na humarap sa International Criminal Court. Eto po. Mas lalo pang uminit ang tensyon sa Senado matapos magsumite sina dating Senate President Tito Soto, Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan at Senator Risa Hontiveros at Senator Bam Aquino ng isang resolution na humihimok kay Senator Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong humarap sa mga otoridad kaugnay ng kinakaharap nitong usapin sa International Criminal Court or ICC. Batay sa dokumentong may pamagat na resolution expressing the sense of the Senate urging Senator Ronald Bato M. de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and the applicable laws and rules. Okay? Resolusyong nagpapahayag ng paninindigan ng Senado na ikayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na kusang sumuko sa mga kinauukulang otoridad at gumamit ng mga legal na remedyo alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na batas. Nakasaad sa resolusyon na walang kapangyarihan umano ang Senado na gawing sanctuary o protective custody area ang institusyon laban sa lawful arrest or judicial process. Okay? Ayon sa dokumento, neither the Constitution nor the rules of the Senate contain any provision authorizing the Senate to grant protective custody, institutional refuge, or immunity from lawful arrest or surrender process. Iginit din sa resolusyon na ang pananagutan sa batas ay dapat umanong ipatupad sa lahat ng opisyal ng gobyerno anuman ang posisyon. Accountability applies equally to all public officials regardless of rank or position. Okay? Ang pananagutan ay dapat pantay na ipinatutupad sa lahat ng opisyal ng gobyerno anuman ang ranggo o posisyon. Binanggit din sa dokumento ang ilang dating kaso ng mga kilalang personalidad na humarap nila sa judicial processes kabilang na sina dating Senador Juan Ponce Enrile, dating Senador Leila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes IV. Dumating ang resolusyon sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Senado kasunod ng kontrobersyal na leadership change na nagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto at nagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong leader ng mataas na kapulungan. Nauna nang naging sentro ng tensyon sa Senado ang umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bato matapos ang mga ulat na nagtungo sa Senado ang ilang tauhan ng NBI upang makipag-coordinate kaugnay ng posibleng pagsisilbi ng warrant. Sa ngayon, wala pang formal na tugon si Senator Bato de la Rosa hinggil sa naturang resolution. Bagamat dati na niyang iginiit na ipaglalaban niya ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas at konstitusyon. So yun po, 5 mga senador mula sa minority block po, mga kabida, ang naghain po ng resolusyon, kung saan po ay urging the Senate, to stand at maninindigan dito ho sa sitwasyon po, ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Kasi yung kanilang dahilan po dito, hindi po pwedeng gawing sanctuary o protective custody po ang Senado. Wala po sa ligang batas, wala din sa rules po ng Senado po, mga kabidan po. Okay? And this is a lawful order, mga kabidan, mula mismo sa korte. Okay? Mula sa International Criminal Court, po. Yun yung punto po dun ho sa resolution po ng
minority block po, ano, mga kabida. Pero ang tanong ho dito, ano, susunod kaya ito kung si Senator Bato de la Rosa? Kasi kung maalala po ninyo mga kabida, dati na pong sinabi po, ano, ni Senator Bato de la Rosa na hindi ho siya papayag na maaresto po na wala pong kalaban-laban po mga kabida, no? Ibig sabihin po mga kabida, kailangan ho niyang umanap ng legal remedies, ano, para po iwasan ito kung pag-arrest po. Ibig sabihin po mga kabida, gagamitin po niya yung lahat ng mga available legal remedies, ano, para lang po iwasan ito kung pag-aresto po sa kanya, no, mga kabida. Diba? So, yun po, no? Ang talagang pwede hong makapag-desisyon ho dito, mga kabida, ito hong si Bato kung kaya ho niyang voluntaryong sumuko po doon ho sa mga otoridad, ano, mga kabida. Pero meron na pong mga nangyayari po dati, ano, na nagkaroon po ng protective custody po ito kung miyembro po ng Senate, ano, mga kabida. Hindi na po ito bago Okay? Nakalimutan ko lang po kung sino po yung beneficiary po doon, ano, mga kabida, ano po. Pero hindi man po siguro maglabas po ng ganung resolution po ang majority block kung wala ko silang pinagbatayan po, ano, mga kabida. Diba? So, ganun lang po, ano. Yun ngang senador po, ano, mga kabida, kung meron pong kaso, di ba? Hindi ho siya pwedeng dakpin sa loob mismo ng Senate kung meron pong sesyon. Okay? Mga kabida. Di ba? So, how much more ito hong kaso po ni Bato de la Rosa considering mismo ang gobyerno po, no, ang Marcos administration, aminado po sila mga kabida na hindi na po tayo miyembro. Hindi nga nila ni-recognize ito hong ICC. Okay? Ba't pa tayo matatakot dito ho sa issuance po ng arrest warrant po mga kabida? Hindi nga ni-recognize po ng gobyerno ito hong International Criminal Court. Okay? So, ibig sabihin po mga kabida, no? Baliwala po itong International Criminal Court warrant of arrest against De La Rosa kung gano'n, ano? Mga kabida. Diba? Since hindi na po natin ni-recognize ang International Criminal Court, ibig sabihin wala ho silang jurisdiction sa atin. Okay? Although, sa kanila, sa ICC, meron po silang jurisdiction, pero para sa atin, wala ho silang jurisdiction, mga kabida. Dahil, unang-una po, since 2019 pa po tayo, umalis sa kanila. Okay? And since yung pag-alis po natin, mga kabida, 2 years after, tsaka pa po sila nagkaroon po ng investigasyon. Kaya nga nadali po itong si Digong Kasi kung tutuusin po mga kabida, hindi sana makuha po nila si Digong kung hindi lang po talaga ipinagkanulo po ng gobyernong ito, ano, ito hong si Digong. Kasi pwede naman pong ipaglaban po ni Digong na wala kayong jurisdiction sa amin. Okay? See? So, yun po, no, mga kabida. Buti po, at least meron pong pananggalang po, no, ito hong si Bato po ngayon, no, compared dun ho sa nangyari po kay Digong po mga kabida dahil meron pong inilabas na order po ito hong Korte Suprema, ano, mga kabida, na hindi ho basta-basta dakpin ang isang Pilipino, okay, kung hindi ho idadaan sa due process. Okay, mga kabida. Di bali na lang yung Rome Statute kasi hindi ho tayo pwedeng mag-invoke doon, ano, mga kabida, kasi hindi ho tayo miyembro Okay? Hindi ho tayo miyembro po ng International Criminal Court. So wala ho tayong karapatan na i-invoke yung Rome Statute number 59, ano, mga kabida, na bago ho arestuhin ang isa hong respondent, ano, mga kabida, okay, kailangan ho siyang idaan doon ho sa mga local courts po natin dito sa Pilipinas. Ganun po yung nakasaad po doon ho sa Article 59 ng Rome Statute. Okay? Pero since hindi na ho tayo miyembro, so hindi ho natin pwedeng i-invoke yun, ano, mga kabida. Ang pwede lang po nating i-invoke yung decision po ng Korte Suprema na inilabas po mga kabida na bago ho dalhin doon ho sa International Criminal Court ang isang Pilipino, mga kabida, na mayroon pong arrest warrant, kailangan munang bigyan po siya ng due process, okay? I-exhaust lahat ng mga legal remedies, ano, mga kabida, at idadaan po muna sa local courts to assess kung itong arrest warrant na inilabas po mga kabida ng International Criminal Court, valid ba yun o hindi, ano, mga kabida. So, ganun po, ano, ang nangyari po ngayon, ano, mga kabida, meron pong resolution
na inihain po itong minority block. Pero I'm sure hindi ho ito papayagan po makabida ng majority block po, ano, na mangyari po ito, na isusuko po nila makabida ito kung si Bato de la Rosa naglabas ka ng resolution po, ano, na isailalim po, ano, sa protective custody po makabida ito kung si Bato de la Rosa, ano po, mga kabida. Okay, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Ito hong inihain po na resolution po ng minority block, mga kabida. Tsaka pangalawa po, okay, meron din akong reservation ho dito, ano, mga kabida. Dito ho sa resolution po ng minority. Gusto ho nilang sumuko itong si Bato voluntarily, ano, para unang-una, sa tingin ko po, ano, personal na pananaw ko po ito, ano, mga kabida, para mawalan po ng isang miyembro itong majority block. Okay? Once na sumuko itong si Bato, hindi na po ito makapagboto po, ano, mga kabida, kasi wala na sumuko po sa mga otoridad Diba? So, kulang na po sila ng isa. From 13, magiging 12 na lang po ito, ano, mga kabida. Okay? And since meron pong tatlo na mga senador na nag-abstain, okay, posibleng makakuha po itong minority block doon. Okay? Mga kabida. Diba? Doon ho sa mga nag-abstain ng mga senador. Okay? So, yun po, ano, mga kabida. Sa tingin ko, parang strategy pa rin yun, ano, ng minority block. Okay? Na ang tanong kasi, uulitin ko po, papayag ba kaya si Senator Bato de la Rosa na sumuko voluntarily, ano, mga kabida? Okay? Yan yung malalaman po natin, okay, sa susunod na mga araw, kung susundin po ni Senator Bato de la Rosa, no, itong payo po ng minority block na sumuko na lang voluntarily sa mga otoridad. Para ho sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.